Isama po natin sa ating mga panalangin sa misang ito ang mga intensyon ng mga sumusunod. Thanksgiving and special intentions. Cancer Warriors Foundation, Sylvia Maralit, Vicky and Ilagan and family, Gutierrez and Parilla family, Rolly and Celia Arcibal and family, Villa and San Pedro family, Vicky Dagami and family, Corazon Angel and family, Penny Biscucho, Manguera family, Mangaliman and Liasus family, Bilarmino family, Rodel and Mali Medinilla and family, Velasco and Vargas family, Gilbert, Peng and Gina Malelang and family, Ruel, Gay Malelang, Ribadinera and family, Engineer and Mrs. Abon and Ningning Tan and family, Congressman Lord Alan Velasco, special intentions of Mangana and Reyes family, for the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and laypersons all over the world. Birthday blessing, Norma Felix, Neil Brian Lusada, Maymay Ramiro, Junel Ola, Anacleta Rico Hermoso, Marina Lusado, Philip Lacosta, Maromo Duniedo, Sister Mercy Manggubat, Greg Mayo, Teresita Tubumbanwa, Father Francis Lucas. Healing for Dennis Simania, Rosemary Olivar, John Magturo, Father Ted Calaw, Maribel Isaac, John San Pedro, Joseph Wilfredo Civiliano, Monchito Mendoza, Erwin Chua Reyes, Joris Virigor, Lena Alcantara, Jofila Mendoza, and Edil Saher. Eternal repose of the soul of Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Dindo Maralit FSC, and Rafael and Leonidas Manggubat. Sa bawat pagpupuro, lahat ay makayanan. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling mabanag. Buksan ang aming palad, sariling maialay. Turuan mong ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita,
Ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ng ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik iyong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay walang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Sa Diyos natin ay nagmumulan. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito. Pagwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kasulat kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat ng ito. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na ito pa rin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron daw pong isang dalaga, siyempre babae, alam nga namang lalaki, na
ang batang ito ay yung very obsessed ng mga mamahaling pabango. Kahit ubos ng allowance, kahit nawawalan na ng pera yung magulang, siya ituloy pa rin sa pagbili ng mamahaling pabango. At dahil doon, dahil nga parang sobra na, siya ay kinausap ng nanay. Sabi ng nanay ay, Ining, baka naman pwede mong tigil-tigil na yung pagbili ng mamahaling pabango dahil sobra na, ang gastos na. Siyempre yung anak, yung babae, yung dalaga, of course, yung magmamaktol, magtatantrums. At ang sabi ng anak niya ay, naku mami, bakit naman? Paboritong ko pa naman yung pabango na ang pangalan ay gorgeous. Dahil kapag gamit ko yung pabangong yun, ako ay nagiging gorgeous. May sumagot yung nanay, naku, sana nga naman meron ding pabangong masunurin. Para paggamit mo yung pabangong yun, kay maging masunurin din. So, ba't ko po ikwento yun? Sapagkat isa sa mga mahalagang paalaala ng Ebanghelyo ngayon ay yung salitang kasunuran o yung pagiging masunurin. Lalo't higit ay kasunuran o pagiging masunurin sa kalooban o sa utos ng Diyos. At ito yung laman ng binanggit ni Jesus sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ang sabi ng ating Panginoon, tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-litang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat ng ito. At sunod nito, dun sa huling 2 talata, ito yung kanyang sinabi. Kaya't sino man ang magpawalang halaga kahit sa kaliit-litang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na ito pa rin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Kasunuran. Kaya nga, kanina po sa aking reflection doon sa Thought for the Day, ang aking tanong doon ay, kaligtasan o kapahamakan? Kasi yun yung maaring sa palagay ko, dalawang consequence ng pagiging masunurin at hindi pagiging masunurin. Kung gusto mong mapabuti ang buhay, kung gusto mo ng kaligtasan, maging masunurin tayo. Sumunod tayo. Pero kung hindi tayo susunod, ang kabaliktaran nun, yung kapahamakan at hindi tayo mapapabuti. Kaya yun yung palagay ko, yun yung isang mahalagang paalaala sa atin dito. Lalo tigit ay yung kasunuran sa utos ng Diyos. Kasi may dalawang mahalagang bunga sa buhay natin, yung pagiging masunuran natin sa Diyos, lalo tigit sa kanyang kautusan at sa kanyang kalooban. Una, yung pagiging masunurin natin sa utos ng Diyos ay magre-reflect ng ating faithfulness sa Kanya, ng ating katapatan sa Kanya. Kung ating maalaala at ating babalikan ang aklat ng Exodus at aklat ng Deuteronomio, doon natin makikita yung 10 utos na inireveal ng Panginoon sa mga tao. At ang 10 utos ay tanda ng covenant ng Diyos sa tao. Tipanan ng Diyos sa tao. At sa pamamagitan ng tipan na ito, ng covenant na ito, mananatiling kaugnay ng tao ang Diyos. So kung magiging masunurin ang tayo, sa utos ng Diyos, lagi niya tayong kaugnay. Pero kung hindi tayo magiging masunurin sa kanyang utos, napuputol yung ugnayan. Di pa ba ganyan yung realidad ng kasalanan? Yan yung katotohanan ng kasalanan na sa tuwing tayo nagkakasala, lumalabag tayo sa utos ng Diyos. And then eventually, kapag nangyari ito, napuputol yung ugnayan. Pero kung tayo ay laging tapat sa Diyos at sumusunod tayo sa kanyang utos at hindi tayo gumagawa ng kasalanan, yung ugnayan ay patuloy at laging nandyan. Kaya yun yung isang bunga noong pagiging masunurin natin sa Kanya. Masasalamin yung ating katapatan sa ating Panginoon. At ikalawa, syempre, may kaugnayan doon sa aking pagninilay kanina, kung tayo masunurin sa Kanyang utos, kung tayo masunurin sa ating Panginoon, dadalhin nito tayo sa kabutihan at kaligtasan. Balik ako doon sa tanong ko kanina. Kabutihan o kaligtasan or kapahamakan. So, kung gusto nating maging mapabuti, sana matuto tayong sumunod. Pero kung hindi tayo magiging masunurin, yung kabaliktaran
ang ating hahantungan. Basic naman po yun eh. At yun naman itunuro na sa atin nung tayo maliliit pa. Ay tunuro sa atin ng mga magulang sa atin yung kahalagahan ng kasunuran. Lagi kong naalaala dito yung yung laging sinasabi sa amin ni Father Edwin Saher, kung kami mga seminarista pa, na lagi niyang paalaala ay, ang isang taong masunurin ay laging aawit ng tagumpay. At totoo nga naman, kita ito sa mga taong nagiging matagumpay sa kanilang buhay. Kung babalikan mo ang naging buhay nila dun sa nakalipas, simula sa pagkabata, namuhay na sa kasunuran. Kaya mga kapatid, ito lang yung simpleng paalala sa atin, sana ay lagi natin itong pagsikapan. Kung gusto natin ng kaligtasan, kung gusto nating maging mapabuti ang ating buhay, lalo tigit ang ating buhay ng pananampalataya, pagsikapan natin laging sumunod sa kalooban at sa utos ng ating Panginoon. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahaing ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayong sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gili mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po ang may kapal, banal ang iyong pangalan, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Pagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ang aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikapagiging dapat namin sa pangakong ibibigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming inihiling sa pamamagitan ni Hesukristo ang Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat
Salamat sa Diyos.